Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagkumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito nang tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran na tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay natungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nag-aharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at Reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig ka ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Araw na linggo, 26 na araw sa buwan ng Enero taon 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hinimok ng kanyang kabanalang Francisco mga mananampalataya na hanapin sa kanilang buhay ang sentro ng kanilang pananampalataya. Ito ay sa pagdiriwang ng conversion ni St. Paul the Apostle na tanda ng pagtatapos ng Week of Prayer ng Christian Unity. Panalangin ni Pope Francis na nawa mahanap ng bawat mananampalataya ang punot dulo ng kanilang pananalig sa Panginoon upang higit na mapatibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kasabay ito ng pananalig ni Pope Francis na sa pamamagitan nito ay higit na maisa sa buhay ang diwa ng pagdiriwang ng Jubilee Year of 2025. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo.
Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi mga kapanalig. Welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na bumabati sa inyo. Pinagdiriwang po natin ngayon ang National Bible Sunday dito sa Pilipinas. Siguro po ay maraming naging mga activity sa inyong mga parokya tungkol dito. Pero sa buong mundo naman, nasa ika-6 na taon na po ang pagdiriwang ng Linggo ng Salita ng Diyos. Ang temang pinili ni Pope Francis sa taong ito ay Umaasa ako sa iyong salita, nahango sa Salmo 119. Sigaw ito ng pag-asa ng isang taong dumaranas ng dalamhati, ng kapigatian at kalituhan. Sumisigaw siya sa Diyos at inilalagay ang pag-asa sa Kanya. Ang pag-uukol ng isang linggo ng salita ng Diyos ay makapagbibigay daan sa atin na maranasan natin muli kung paano binubuksan ng Panginoon ang kabangyaman ng Kanyang salita at nagbibigay daan ito para ipahayag natin ang di maaarok na kayamanang ito sa buong mundo. At yan po ang magiging paksa natin sa gabing ito. Kaya nasan man po kayo ngayon, ano man ang inyong ginagawa, samahan niyo po kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay. At syempre kasama po natin ngayon si Father Adonis Saclolo, ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. Good evening, Father Ado. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Totoo nga po na napakaraming ginagawa ngayon. Kami sa Ministry on Biblical Apostolate sa Archdiocese ng Manila ay punong-puno, hindi lang ngayong linggo, kundi buong buwan ng Enero. Kasi ang buwan ng Enero ay tinagurian na rin National Bible Month. No? Nung unang linggo, nagkaroon kami ng Bible Youth Camp, no, na mga 100 kabataan, no, na mula sa iba't ibang kalagayan ang natulungan. Yung sumunod naman na linggo ay Bible Olympics naman. Nandun kami sa Archdiocesan Shrine ng Our Lady of Perpetual Socorro. No? Ang parish priest doon ay si Father Tony Navarrete. Buong maghapon po kami ron. Yung mga palaro ay para sa pamamagitan ng mga games ay matandaan, no, ng mga tao yung nakilahok doon yung mahalagang, no, bahagi ng Biblia. At kahapon naman, bisperas ng National Bible Sunday o Sunday of the Word of God, ay nagkaroon kami ng commissioning sa Pope Pius XII Catholic Center na pinangunahan po ni Cardinal Advincula. No? Mga mahigit 300 po ang mga Bible Apostles na nandun na ikinommission ni Cardinal sa taong ito. Annual commissioning po, taon-taon po may commissioning. At ngayon nga po, kakatapos ko lang magbigay ng Lectio Divina sa mga halos 100 kabataan na naman, maliban pa sa mga misa. At ngayon po, masaya tayo sa programang magsasama-sama ngayon para totoong mapalalim po yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. No, kaya nga sabi ko nga, sister, kanina, ang topic natin ngayon ay tungkol sa salita ng Diyos ay pinamagatan nating Dabar Elohim. Dabar Elohim, ito ay salitang Hebreyo na patungkol din sa salita ng Diyos. No? Isang Diyos na nakikipag-usap ng salitang buhay. Ang ating pong teksto ay yung ikalawang bahagi ng Ebanghelyong binasa sa mga misa ngayon mula kay San Lucas, Kabanata 4, talata 14 hanggang 21. Ang question naman po ay ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa iyong buhay? No? Sana po share kayo mamaya, no? Ipadala nyo sa amin ang naging tulong ng salita ng Diyos sa inyong buhay. Pero bago po iyan, mahalaga pong tawagin muna natin ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ng walang hanggang pag-ibig at liwanag, ibinigay mo sa amin si Jesus, ang iyong anak, na nagkatawang taong salita. Dinggin mo ang aming mapagpakumbabang panalangin. Ipadala mo sa amin ngayon ang banal na Espiritu
upang buksan niya ang aming puso at diwa sa pagtanggap sa iyong salita ng may kagalakan. Gabayan niyo po si Father Adonis na tagapagturo namin ngayong gabi at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Bendisyonan din po ninyo ang apostolado ng Radio Veritas, ng Paulines Multimedia at ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila. At lahat kaming natitipon sa programang ito. Bigyan mo kami ng biyaya at lakas ng loob na ipahayag ang iyong ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang
aklat ng Genesis. Ang Genesis ay mula sa salitang Griego na ang kahulugan ay pasimula. Masasabing ito ay aklat ng pasimula sapagkat isinalaysay dito ang paglikha ng sandaigdigan. Ang buwan ng Enero ay National Bible Month. Ugaliin ang pagbabasa ng Biblia. Isang mensahe ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Biblia ngayon. Tayo po ay napapakinggan sa Veritas Radio 846 at tayo rin po ay napapanood sa Sky Cable Channel 211. Tayo rin po ay live sa Veritas PH sa YouTube at naka-live stream din po tayo sa Facebook TCRV 846. Nasa Signal Cable TV rin po tayo at ang inyong mga sagot po ay maaari ninyong ipadala sa ating comment section ng Facebook Live o kaya naman ay inyong i-message sa ating text line sa istasyon 0918-837-4827. 0918-837-4827. Ang ating pong topic ay Dabar Elohim, no, ang salita ng Diyos, no, ang Diyos na nakikipag-usap gamit ang salitang buhay. Ang ating pong katanungan, ano ang kahulugan ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Kinakausap ba tayo ng Diyos? Nakikipag-usap ba tayo sa Diyos? Kami po'y nananabik sa inyong mga pagbabahagi, no, para rin sa iba nating mga kapanalig na naghihintay, no, ng kaliwanagan sa kanilang buhay ayon sa ating mga karanasan. Pero bago iyan po, balikan muna natin po ang napag-usapan nating paksa noong nakaraang linggo na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Kay po ni Father Adonis ang temang Ang Maliliit na Bata at ang Kaharian ng Diyos. Ang teksto ay mula kay San Lucas, chapter 2, verses 21 to 32 at ang tanong po for reflection, paano magiging tulad ng isang bata at makakapasok sa kaharian ng langit? Binalikan po ni Father Ado ang kasaysayan ng debosyon sa Santo Niño dito sa ating bansa. Nananatiling isang makabuluhang simbolo ito ng pananampalatayang Pilipino. Sumasalamin din ito sa patuloy na impluwensya ng Kristyanismo at ang kakayahan nitong umangkop sa iba't ibang konteksto at kultura. Hinimok ni Pope John Paul II nung nagpunta siya dito ang mga Pilipino na panatilihin ang debosyon sa Santo Niño bilang tanda ng pagpapakumbaba, katapatan at pagmamahal. Sabi ni Father Ado, ang bata ay masunurin at mapagpakumbaba, umaasa sa magulang at sumusunod sa kalooban nila. Ganito ang pinakita ni Jesus sa atin, di ba? Sabi niya, naparito ako hindi para gawin ang gusto ko, kundi ang kalooban ng Ama. Kahit sa harap ng paghihirap ng krus, may puso siya ng isang bata na nais sumunod sa kalooban ng Ama. Di ba ang bata hindi nababahala sa bukas dahil alam nilang may mga magulang silang kumakandili sa kanila. Ang pananampalataya ng isang bata ay payapa dahil nasa bisig siya ng magulang. Ito ang panawagan ng Santo Niño sa atin, na maging payapa sa ating pananampalataya dahil alam natin na tayo ay nasa bisig ng ating Ama. Huwag mabahala, huwag mangamba, dahil meron tayong Amang nangangalaga at nagmamahal sa atin. Sa huli, nilinaw ni Father Ado ang isang paradox of faith. Sabi niya, karaniwan ang tingin natin sa bata ay immature, hindi ganap. Pero ang pananampalataya ng bata ay mature dahil umaasa at sumasampalataya siya bilang isang anak. Bagaman ang larawan ng Santo Niño ay isang sanggol, malalim ang mensahe niya sa atin.
maging tunay na anak ng Diyos, anak na sumusunod sa Ama. Kung gusto po ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRV 846, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Father Ado? Ayan po. Salamat Sister Rose sa pagbabalik dinig sa ating topic nung nakaraang linggo. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. No? Sa Hebreo po ang terminong salita ay dabar. Ang salita ng Diyos ay dabar Elohim. Sa bagong tipan naman po, ito ay naging logos. No? Salita ng Diyos, logos to theou. No? Pero sa Ebanghelyo sa araw na ito, lalo na yung huling bahagi, nung sinabi ni Jesucristo na lahat ng narinig ninyo ay nagaganap o nagaganap ang mga salitang na sinabi habang kayo ay nakikinig, ito po ang kalikasan o nature ng salita ng Diyos. No? Ang ibig pong sabihin ng salita ng Diyos ay hindi lamang mga titik na pinagsama-sama o mga salitang isinatinig. Ang salita ng Diyos, ang totoong kahulugan ay event, no? Pangyayari. No? Kapag tinignan natin sa diksyonaryo ng Hebreo yung dabar, nakalagay doon word event. No? Salita, pangyayari o salita o isang kaganapan. Ang logos ay ganun din. No, kaya nga, kung babalikan natin sa aklat ng Genesis, nung likhain ng Diyos ang lahat, nagsasalita siya, ngunit lahat ng kanyang sinasabi ay nangyayari. No? Nangyayari. Ibig sabihin, hindi lamang nagsalita ang Diyos at nagsalita lang siya at narinig. Kung hindi lahat ng sinabi niya ay nangyari, kaya nga sinabi niya magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Maghiwalay ang tubig sa ibabaw ng langit at sa ilalim ng langit, naghiwalay. Maghiwalay ang tubig sa lupa, naghiwalay. Pero higit sa lahat, noong lilikhain na ng Diyos ang tao, siya rin ay nagsalita. Sabi niya, ating likhain ang tao sa wangis at larawan natin. Napakaganda. Kahit sa bagong tipan, ang salita ng Diyos ay hindi lamang salita. No? Pag binasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, John chapter 1 verse 14, ang salita ng Diyos ay naging laman. Kaya nga ang salita ng Diyos ay naging laman, naging isang kaganapan sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang kalikasan ng salita ng Diyos. Ngunit, sa pangmahalaga, ang salita ng Diyos ay pakikipag-usap. Sa ating katekismo ng simbahang Katolika, sabi doon ay merong two kinds of revelation, dalawang uri ng pagpapahayag o pagpapakilala ng Diyos. Unang-una ay yung natural revelation. Sabihin, kapag inobserbahan natin, pinagmasdan natin ang sangdaigdigan, ang nilikha, malalaman nating merong Diyos na lumikha. Pero meron ding tinatawag na divine revelation. Ito na yung Diyos na mismo ang nagpakilala at naghayag ng kanyang sarili. Bakit? Sapagkat hindi kayang abutin ng isip ng tao ang katotohanan ng Diyos. Kaya nga, kailangang magkaroon ng supernatural revelation o divine revelation. Ngayon, sa madaling salita, para maunawaan natin o sa simpleng paraan ng pagpapaliwanag, ang divine revelation ay pakikipag-usap ng Diyos o pagsasalita ng Diyos upang ihayag ang kanyang sarili. At dito na po nagiging maganda ang usapan tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nais magsalita, nais makipag-usap. At ang isang pakikipag-usap ay palaging isang komunikasyon. Ang ibig sabihin, magsasalita ako dahil gusto kong kausapin ka. At habang kausap kita, ikaw ay bahagi na ng buhay ko at ako ay pumapasok sa buhay mo. No? Palagi nga yan sinasabi, di ba? Halimbawa, naglalakad ka sa isang lugar na wala kang kakilala, no? Wala kang makitang taong pamilyar sa iyo, hanggat may isang taong lumapit sa iyo at nagsalita at nakipag-usap. At sa pag-uusap ninyo, unti-unti, natuklasan ninyo at nakilala ang katauhan ng bawat isa.
sa oras na yon ay pumasok na yung taong nakipag-usap sa iyo sa iyong buhay. Bahagi na siya ng iyong buhay. At ito ang nais ng Diyos, kaya gusto niyang ihayag ang kanyang kalikasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikipag-usap. No, kaya nga, kung titignan natin ang buong Biblia, palagi ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao sa pamamagitan ng mga pangyayari. Kung titignan nga natin sa tinatawag nating history of salvation, maganda sana ang lahat. Ngunit alam nyo ba, mga kapanalig, kung ating babalikan yung ating Biblia, sa Genesis chapter 3, may ibang nagsalita. At sino ang nagsalita sa Genesis chapter 3? Ito yung ahas o yung dyablo. Ang ibig sabihin, may ibang salitang tinanggap yung tao maliban sa salitang galing sa Diyos. Kaya nga napahamak ang tao dahil siya ay nagkasala at dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan. Pero ganun pa man, kahit na nagkasala ang tao, hindi pinutol ng Diyos ang ugnayan at pakikipag-usap niya sa tao. Kinausap niya pa rin si Adan at si Eva hanggang ang mga sumunod na saling lahi. Nagsalita siya kay Noah, gumawa siya ng tipan, hanggang naghayag din siya ng kanyang sarili, nagpakilala kay Abraham. Alam na natin ang mga patriarka, si Abraham, si Isaac at Jacob. At natagpuan natin ang bayang Israel, ang 12 tribo ng bayang Israel sa Ehipto. At sa Ehipto, kinausap pa rin ng Diyos ang kanyang bayan. Nagsalita pa rin siya, ayaw niyang putulin yung ugnayan, yung relasyon, sa pamamagitan ni Moises nung pinalaya ang bayang Israel sa Ehipto. Ang pagkata, noong nandun na sila sa Sinai, ito na bigyang pwede natin sabihin, gusto ng isil. Bigyang palakasin yung ugnayan ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ng tipan. At habang tinatanggap ni Moises ang tipan sa bundok, alam naman natin na nagkasala yung bayang Israel na ay gumawa ng tulo, Diyos-Diyosan, tungguyang ginto at sinamba nila. Doon pa lang pwede nang putulin ng Diyos ang pakikipag-usap niya, ang kanyang ugnayan, ang kanyang relasyon. Ngunit hindi, no? Kung binasag na bato ng mga tipan ay binuo niyang muli at nagpatuloy siyang ihayag ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Kahit na nga nung dumating na sa lupang pangako ang bayang Israel, nagkaroon na sila ng mga hari. Ang mga hari ang nagdala sa kasalanan sa kanila at sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At alam din natin ang nangyari, no? Hindi pa rin huminto ang Diyos sa pakikipag-usap. Sa madaling salita, ayaw niyang maputol ang relasyon, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. At ito ang kasaysayan ng salita ng Diyos sa Biblia. Isang Diyos na ayaw tumigil makipag-usap. Hanggang sa bagong tipan, ang salita ng Diyos, ang pakikipag-usap ng Diyos ay naging laman sa katauhan ng ating Panginoon. At ito po yung babalikan natin mamaya. Bakit ba ayaw manahimik ng Diyos? Bakit gusto niya palaging magsalita hanggang ang kanyang salita ay naging laman? Ito'y mahalaga sa ating buhay. Di ba sa mga mag-asawa, alam natin na kapag hindi na nag-uusap ang mag-asawa, namamatay na ang relasyon. Ang magkaibigan, kapag hindi na nag-uusap, namamatay na ang pagkakaibigan. Pero yung Diyos, sa buong kasaysayan, sa buong Biblia, sa buong kasulatan, hindi tumigil magsalita dahil ayaw niyang mamatay o matigil ang kanyang kaugnayan sa atin. Babalikan po natin ito. Sana magbahagi kayo tungkol sa ating katanungan sa gabing ito, ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa iyong buhay? From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia ngayon. Ang ating pong pinagninilayan ay ang salita ng Diyos. At talagang pinag-usapan natin na ayaw maputol-putol ng Diyos ang ugnayan sa tao, patuloy siyang nagsasalita. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Sabi nila kapag ayaw mo nang kausapin yung tao, hindi mo na mahal. Kapag sa mag-asawa ayaw nang mag-usap, namamatay na yung pagmamahal. Kaya nga, isa lang ang malinaw, nakikipag-usap ang Diyos, patuloy na nagsasalita sa atin dahil lahat tayo ay mahal niya. May isang magandang kwento at ito'y totoong nangyari kung totoo natin yung isang, kung alam natin yung, kilala natin yung isang inspirational speaker, si Helen Keller. Siya ay, nung bata siya, nagkaroon siya ng German measles, no? At dahil dito, medyo nabulag siya, no? Nahirapan siyang magsalita, nahirapan siya makipag-communicate at palagi siyang galit. Nagtatantrums at walang makapagpatigil sa galit ni Helen Keller. Dahil walang magkaroon ng capacity o kapasidad na makipag-communicate sa kanya. Hindi nila kayang pumasok sa kanyang buhay dahil nga doon sa kalagayan niya. Hanggang isang araw, may narinig siyang tinig. At habang naririnig niya yung tinig, hinawakan siya ng taong ito. Ang pangalan nito ay si Anne Sullivan. At hindi makalimutan ni Helen Keller yung araw na yun, na merong isang taong nagsalita sa kanya, nakipag-usap sa kanya at pumasok sa buhay niya. At ayun yung nagpabago sa kanya. Isa pang kwento, noong World War II raw, maraming taong namatay, maraming naulilang bata. Gumawa raw ng eksperimento yung mga scientists about the power of the Word of God. Parang inipon daw nila yung mga babies, no, na ulila, inilagay nila sa isang facility at pinaghiwalay nila, hinati nila. At ibinibigay nila lahat ng pangangailangan, no, yung mga vitamins, gatas, diaper, lahat. Pero para subukan daw yung power ng salita, sa isang kwarto kinakausap nila yung mga bata kahit hindi pa naman naiintindihan ng mga bata yung salita, yung mga words. Sa isang kwarto, tahimik lang sila, hindi nila kinakausap. After 1 month, inihinto nila yung experiment kasi roon sa kwarto, kung saan yung mga bata ay hindi kinakausap, may mga batang nagkasakit at halos mamatay. So anong ibig sabihin ng experiment na yun? Napatunayan nila na kahit ibigay mo ang lahat sa tao, pagkain, damit, pagpapahinga, higaan, tirahan, ngunit walang kumakausap sa kanya, walang nakikipag-ugnayan sa kanya, ibig sabihin wala siyang nararamdaman na pagmamahal at nararanasan na pagmamahal, unti-unting mawawala ng kahulugan ng buhay ng tao. Ito nga yung mga sitwasyon ng mga taong depressed, di ba? Mga taong akala nila sila ay nag-iisa, wala nang nakakaalam ng kanilang pagdurusa, kaya sila ay nagkukulong, ayaw na nilang magpapasok ng ibang tao sa kanilang buhay. At ang salita ng Diyos ay mahalaga, sapagkat kung mauunawaan natin ang salita ng Diyos, isa lang din ang ibig sabihin nito. Siya ay Diyos ng pag-ibig at ayaw niya tayong mag-isa. Ayaw niyang manahimik dahil gusto niya tayong paulit-ulit na kausapin. Kaya nga ito ang liwanag ng salita ng Diyos na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, no? Sabi nga, paulit-ulit nating sinasabi na ang taong may liwanag ng salita ng Diyos ay taong may kahulugan ng buhay. Kasi lahat tayo mga kapanalig ay dumadaan sa buhay na totoo kaya nating mabuhay, ngunit buhay na maraming suliranin at pagsubok. May mabibigat na krus, problema. May mga namamatay, may mga nagkakasakit, para bang ang buhay ay napakabigat. Ngayon, kung walang interpretasyon ng salita ng Diyos ang buhay ng tao, napakadilim ng buhay ng tao. Ngunit kung merong interpretasyon ng salita ng Diyos ang buhay ng tao at may pananampalataya ang tao, totoo mabigat man ang buhay,
kaya nating harapin. Nag-chaplain ako sa ospital, mga kapanalig, ng ilang taon. Iba talaga yung taong may pananampalataya at nagninilay ng salita ng Diyos. Yung isa, nakausap ko, malubha na yung sakit niya. Pero siya ay payapa. Sabi niya sa akin, Father, nabasa ko po doon sa Bagong Tipan na hindi raw ibibigay ng Diyos ang isang pagsubok kung lampas sa kakayanan ng tao. Ibig sabihin, binibigay ng Diyos dahil kaya. At ayun yung nagpapalakas sa kanya. Ayun yung konsolasyon niya. Meron namang mga tao na mayayaman, makapangyarihan, matatalino, ngunit walang pananampalataya. Minsan, hindi pa naman talaga totoong malubhang sakit. Para bang akala mo ay mamamatay na sila, takot na takot na. Magkaiba po yung may pananampalataya at may salita ng Diyos sa taong walang salita ng Diyos. Meron ngang isang kwento pa, sister, mga kapanalig. Meron daw isang nanay na naggagawa ng cross stitch. Maganda yung ginagawa niya. Pero yung anak niyang paslit na batang babae, nandun lang sa baba, hindi nakikita yung ginagawa ng nanay. Nakikita niya yung nasa ilalim. Ang nakikita niya lang yung mga sinulid na sala-salabat, walang disenyo. Siguro sa isip ng bata, ano bang ginagawa nitong nanay ko? Nag-aaksaya ng oras, kapangit-pangit naman nung ginagawa. Hanggang isang araw, nung natapos na yung cross stitch, kinalong yung bata. At from that very moment, the first time nakita niya sa ibabaw yung cross stitch, napakaganda pala. At ayun pala ang bisyon ng salita ng Diyos, na makita natin sa mata ng kalangitan ang nangyayari sa buhay natin. Kung hindi, talagang tayo ay mahihirapan. O tayo ay magdurusa. No, kaya nga mga kapatid, sana ay magbahagi kayo patungkol sa kahalagahan ng salita ng Diyos. Ngayon, kausapin muna natin si Sister Rose. Baka meron siyang maibabahagi sa halaga ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sister Rose? Para sa akin, Father, ang salita ng Diyos ay, diba, sinasabi natin yung dinadasal natin sa Psalms, no? Your word is a light for my feet and a light for my path. Talagang kung wala ang salita ng Diyos, siguro wala ako dito. Dahil mula sa salita ng Diyos, narinig ko yung sinabi niya, yung unang words na nagbigay sa akin ng pag-iisip kung bakit baka meron akong bokasyon. Ang narinig ko from Isaiah, the grass withers and the flowers wilt, but the word of the Lord remains forever. So, yung damo natutuyo, ang mga bulaklak nalalanta, pero ang salita ng Diyos nananatili. Sabi ko noon, 20 years old lang po ako nung pumasok sa kumbento. Sabi ko, gusto ko yun, yung mananatili at maging lingkod ng salita ng Diyos. So, kung tatanungin niyo po ako, yun ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay ko. Pumasok po ako sa kumbento, naramdaman kong tinatawag ako ng Panginoon para maging alagad niya, para ipamalita, ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil doon ko po naramdaman kung gaano niya tayo kamahal at hindi niya tayo talaga iiwanan kahit ano man ang mangyari. Kahit na magtatakbo pa akong palayo, lagi-lagi sa araw-araw na pagbabasa ng Biblia, ng Ebanghelyo, tinatawag niya akong pabalik sa Kanya. At sinasabi niya yun, minamahal kita, pinili kita, para isugo ka sa iyong mga kapatid. So yun po, kung tatanungin anong halaga ng salita ng Diyos sa buhay ko, ano ang parte niya, wala po ako dito kung wala ang salita ng Diyos. At ito ang patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas, ng inspirasyon, at ng kasiyahan, no? Nandito ako sa kumbento, kasama kayo, naglilingkod sa inyo sa pagbibigay ng mabuting balita, pero ako din po yung nabibiyayaan ng napakarami na hindi ko po talaga mabibilang, no? Kung ano man yung mga biyayang pinagkakaloob ng Panginoon. Pero ang higit sa lahat, yung magkaroon ng pananampalataya, pananalig sa Kanya na siya ang Diyos. Siya ang Diyos ko na nakakakita sa akin at patuloy na gumagabay at
nagbibigay ng buhay. Yun lang po. Maraming salamat, Father. Salamat, Sister. Napakinggan po natin mga kapanalig yung karanasan ni Sister na nakinig lang siya ng isang salita ng Diyos at ayun ay nakapagtulak sa kanya sa pagdidesisyon para maging isang relihiyosa. At totoo mga kapanalig, yung ebanghelyo natin sa araw na ito'y nangyari sa sinagoga. Sabi ni Jesucristo, habang nakikinig kayo, nagaganap yung salita. At ganun din po, walang kaibahan ito sa ating mga banal na misa. Kapag nakikinig tayo, yung mga salita ay nagiging laman sa ating buhay. Minsan, may nangyari sa ating buhay, hindi natin maunawaan. Pumunta tayo sa misa, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, naunawaan natin. Ayun pala ang ibig sabihin bakit nangyari yun. Naging laman. Minsan naman, nakapakinig ka ng salita ng Diyos sa loob ng simbahan, sa banal na Eucharistia, o sa isang pagdiriwang ng salita ng Diyos sa mga komunidad, sa mga Bible study, hindi mo maunawaan yung salita. Kinabukasan may nangyari sa buhay mo. At saka mo naunawaan yung salita. Ito ang misteryo ng salita ng Diyos. Kaya maganda yung sinabi rito ni Jesucristo Isinugo ako ng Espiritu Santo, hinirang, anointed. Siya ang Kristo, siya ang Mesiyas. Bakit? Ano ba ang gagawin ng Mesiyas? Sabi rito ni Jesucristo, para bigyan ng mabuting balita ang mga dukha. Ang mga dukha, mga kapanalig, ay hindi lang yung mga dukha sa material na bagay. Kasi ayun agad ang iniisip natin. Totoo, bibigyan sila ng konsolasyon ng Panginoon. Pero merong mga karukhaan na mas malalalim, hindi nakikita sa mata. At ito yung karukhaan ng tao sa pag-ibig. Maaring bankrupt yung pag-ibig natin, hindi tayo makapagmahal. O karukhaan sa kababaan ng loob. Very poor yung humility natin. At maraming iba't ibang karukhaan. O kaya naman tayo ay sobrang hina, wala tayong lakas na makipaglaban sa mga temptasyon, dukha rin tayo. At minsan nawawala na tayo ng pag-asa. Parang yung mga naaawa sa sarili nasa isang sulok. At dito dumadating ang Panginoon. Ito ang purpose ng salita ng Diyos ng Mesiyas. Bigyan ka ng mabuting balita. May nagmamahal pa rin sa'yo at may umiibig sa'yo. Pangalawa, yung mga bihag daw, papalayain yung mga bihag. Kapag nabihag ka, meron kang magandang lugar, meron kang magandang pamilya, bahay, tinitirahan, tahimik yung buhay mo, inagaw ka ron, kinuha ka at nilagay ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Parang yung mga Israelita na nadala sa Ehipto. At may paraong nagpapahirap sa'yo. Ang mga bihag, at maraming taong bihag, bihag ng masamang bisyo, na nawala na siya sa kanyang pamilya dahil nabihag na siya ng adiksyon. Yung iba naman ay nabihag ng kasalanan, iniwan niya yung pamilya dahil nabihag siya ng maling pag-ibig at maraming iba't ibang pagkabihag. Pero sabi ng Panginoon, nandito ako para palayain ang mga bihag. Pangatlo, yung mga bulag daw ay makakakita muli. Maaring hindi tayo pisikal na bulag, pero ang isang bulag ay nasa kadiliman. Kapag nasa kadiliman, hindi alam kung saan pupunta, hindi niya maihakbang yung kanyang paa. Ang ibig sabihin ng isang taong bulag, maaring hindi physical, ay hindi alam ang patutunguhan ng buhay na ito. A life without purpose. At dahil walang purpose, totoong ligaw ang taong bulag. Kaya kailangan niya muling makakita. Kasi hindi niya nauunawaan ng malinaw, hindi niya nakikita ng malinaw ang kahulugan ng buhay. Sabi ng Panginoon, babalik ko ang paningin mo. Bibigyan kita muli ng liwanag. Huling-huli, yung mga nakakulong daw ay ilalabas ng kulungan. Alam nyo mga kapanalig, marami sa mga tao ang nakakulong sa mga rehas na hindi nakikita. Nakakulong sa galit, nakakulong sa sama ng loob, nakakulong sa paghihiganti, nakakulong sa kadiliman. Sabi ng Panginoon sa ebanghelyong ito, bukas na ang pintuan ng kulungan. Lumabas ka, humakbang kang palabas. At ito ang misyon ng salita ng Diyos, mga kapanalig. Sabi ni Jesucristo, kung naririnig ninyo ito ngayon, nagaganap ngayon. Dabar Elohim. Habang sinasabi ng Panginoon ay nagaganap. Kaya nga, isang malaking konsolasyon ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, inaanyayahan namin kayong magbahagi pa rin sa huling bahagi ng ating programa. Magpadala po kayo ng inyong message sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time
na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Muli na naman po tayong nagbabalik mga kapanalig sa ating programa at ito na po yung huling bahagi at babasahin natin yung mga sharing ng mga kapanalig natin. Pero bago natin ito tapusin, gustong-gusto ko yung unang pagbasa ngayon, 'di ba sister, yung mula kay sa aklat ni Nehemias chapter 8, no? Maganda yung kasi sabi doon, nagbabasa si Ezra ng salita ng Diyos ng Torah, nakikinig yung mga tao. At umiiyak yung mga tao, they were weeping. Sabi roon. Kaya sabi ni Ezra, today is the day of the Lord. Rejoice. Do not weep. Huwag kayong umiyak. Ngayon ay araw ng Panginoon, dapat kayong magalak. Mga kapanalig, kung titignan natin yung konteksto, si Ezra at Nehemiah ay dumating sa bayang Israel o sa Jerusalem pagkatapos ng exile. Ibig sabihin, yung libro nila o yung kasaysayan nila ay pagkatapos ng exile. At alam naman natin bakit na-exile o naitapon sa Babylonia ang mga taong ito mula sa Huda at sa Jerusalem dahil sila ay nagkasala. Ngayon, nung binabasa yung salita ng Diyos, sila ay lumuluha kasi nakikita nila yung kanilang kasalanan sa harapan ng salita ng Diyos. At maganda yung sinabi ni Ezra, ang salita ng Diyos ay hindi para paluhain kayo at bigyang diin yung mga nagawa ninyong kasalanan. Ang salita ng Diyos ay para lumigaya kayo. Sabi nga, rejoice, dahil ang salita ng Diyos ay hindi isang kondemnasyon, kung hindi salita ng pag-ibig. Sabi niya nga, umuwi na kayo, kumain kayo ng masasarap na pagkain at uminom kayo ng masasarap na inumin. Kaya nga ngayon, maligaya tayo. Linggo ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos, naging laman sa ating Panginoong Jesucristo ay naririto sa harapan natin, hindi para bigyang diin ang ating mga nakaraan. Kung hindi para kausapin tayo ngayon at sabihin kinakausap pa rin ng Diyos. Bukas na ang kulungan, pwede nang lumabas. Mulat na ang mga mata, tapos na ang kadiliman. No? Malaya ka na sa iyong pagkakabihag at ikaw ay mahal ng Diyos bagamat ikaw ay dukha. At ito yung napakagandang pagnilayan sa mga araw na ito. Sister, ngayon bago si sister, meron na ako ritong babasahin na galing sa ating mga kapanalig na nag-text sa ating text line. Sabi ni Mrs. Elizabeth Marsan to pray for her and her family. No? May nag-share naman dito ang ating kapanalig, Opie of Bukawi. Sabi niya, Lord Jesus, you are the fulfillment of our hopes and dreams. Through the gifts of your Spirit, you bring us truth, freedom, abundant life. Fill me with the joy of the gospel. Allow me to be compassionate and merciful to others. A blessed Bible Sunday po. Sabi niya po, no? Sabi naman po nung isa pa nating kapanalig, 5698, good PM Father and Sister. God bless po. Ang Word of God ay maraming naitulong na kung iisa-isahin ay aabutin ng mahabang araw, yung pagkukwento niya raw. Pero ang pinakabuod ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad sa aking napakaraming kasalanan. At dahil dito natuto akong magmahal at magpatawad din. Kinakausap ako ng Diyos na kailangang lumago ang aking faith at ito'y sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita niya. Salamat po. Meron pa po, mga kapanalig. Ang ating kapanalig na 5698, sabi niya, magandang gabi po. Ang salita ng Diyos ay kaligtasan ng tao palayo sa kapahamakan. Salamat sa Neo Catechumenal Community, mayroon kaming celebration of the Word, Eucharist at Convivence na nag-sharing ng salita ng Diyos sa kasaysayan namin sa loob ng isang buwan.
paano ito natupad sa aking sarili. Salamat dahil maraming problema, sakit, kawalan sa material, pero dahil sa salita ng Diyos, ako'y nabigyan ng lakas ng loob at pag-asa at pag-ibig para magpatuloy sa buhay. Salamat, napakagandang pagbabahagi po, kapanalig. Meron pa pong isa, ang ating kapanalig na 0167, ang sabi niya, ang kahulugan ng salita ng Diyos sa aking buhay ay pagsusumamo ng Diyos sa aking puso. Instead na ako ang magsumamo sa Diyos, siya pa ang nagpapaalala sa akin ng mabubuting bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bilang makasalanan, kapag ako'y nakakinig ng salita ng Diyos, binabago niya ang aking puso na magkaroon palagi ng kababaang loob at mahalin ang aking kapwa. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa akin ng mabubuting bagay upang dalhin ako sa tamang landas at matamo ko ang buhay na walang hanggan. Meron pa po, marami yata ito. Ating kapanalig 9541, good evening Father and Sister. Mahalaga sa buhay ko ang salita ng Diyos dahil napapanatili nito ang aking pananampalataya at patuloy na nakapaglilingkod sa ministry ng lector commentator na kung saan nagkakaroon kami ng Lectio Divina. Nagbabahaginan sa mga pagbasa, ebanghelyo at homily na aming napakinggan. Nakapag-recruit na din ang aming ministry ng tinatawag kong God's Call na Brother Rafael ng Nabotas. Huling-huli ang ating kapanalig na si 8978, ang sabi niya, ang salita ng Diyos ang pagkain ng aking kaluluwa upang hindi lumihis ang aking landas at malayo kay Kristo. Salamat mga kapanalig. Sister, sa ating Facebook comment section, may mga nag-share din siguro. Marami din po, Father. Sabi ni Fe Balbuena, good evening po sa inyo sa programa sa gabi ito. Ako si Fe Balbuena ng Panilaw, Pilar, Bataan. Tunay na napakahalaga ang pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil para sa akin, ito po ang nagbibigay ng bagong buhay. At kung ano po ako ngayon, marami ang nabago sa aking lumang buhay. Magmula po ng masumpungan ko po ang kanyang salita at mga aral, nagbigay pag-asa at lakas ng aking pananampalataya sa Kanya. Tunay po talagang buhay ang Diyos. Amen. Salamat po. May mga bumabati po, pero basahin ko muna yung medyo mga sabi ni Boyet Peñalosa, napakamahalaga para sa aking buhay ang salita ng Diyos dahil ito ay kaligtasan ng aking kaluluwa at ito'y ayokong mawala sa aking kasaysayan. Salamat, kapanalig Boyet. Sabi naman ni Marivic Santos Albano, mahalaga sa akin ang salita ng Diyos sapagkat doon ako humuhugot ng lakas sa panahon na ako ay may mga pagsubok. Ang salita ng Diyos ang aking konsolasyon at kapahingahan kapag ako'y naliligalig. Ayan. Si Mimi Maningas, good evening po, Father Ado and Sister Rose. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa akin ng pag-asa sa kabila ng mga health concerns. Salamat po. Sabi naman ni Susan Nalugon, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa aking buhay. Ito ang tanglaw at nagbigay sa aking lakas araw-araw, pagkain ng aking kaluluwa kasi nandiyan lagi ang salita ng Diyos, nakikipag-usap sa mga events ng aking buhay. Marami akong napagdaan ng pagsubok, lalo na ngayong nagkasakit ako. Nagbigay ng lakas lalong nagpalapit sa akin sa Panginoon. Totoo, ang salita ng Diyos ay liwanag sa aking buhay. Nagbigay pag-asa, patuloy ang buhay dahil mahal niya ako. Ayan. Sabi naman ni Elizabeth Horboda Rivera, yung promises of God, doon ako naging kalmado dahil dati ako overthinker. Ayan. Sabi naman ni Raquel Saklolo, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa aking buhay at sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Ito ang aming sandata sa lahat ng mga pagsubok na aming buhay, sa aming buhay at sa lahat ng patuloy na gumagabay sa aming pamumuhay. Salamat sa Diyos. Sabi naman ni Kapanalig Aurea Ramos Arsena, kung walang Diyos, wala ako dito sa mundo. Siyang nagbigay ng buhay sa akin. Si Helen Sonsa naman, sabi niya, sobra pong mahal tayo ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay.
ang pagbabahagi ko, lalo na sa aking mga mag-aaral, marami tayong natututunan. Si Romel Mateo naman sabi niya, mahalaga po ang salita ng Diyos sa akin. Ito pong nagbibigay liwanag at pag-asa, lalo sa mga pagsubok sa aming pamilya. Ayan. Meron pang si Alfredo Santos naman po nagsabi, if not for daily listening in Veritas 846, di ko nalampasan ang mga problemang pinagdaanan. Salamat sa araw-araw na misa at mga salita ng Diyos sa inyo, mga kapanalig. Ayan. Sabi naman ni Larry Pinili, ang salita ng Diyos ay ikaw, ako, at si Kristo. O yun. Ganda rin yung kanyang reflection na iyon. Tapos yung iba po, mga pagbati na, si Ronnie Ragsag, si Jonathan Lanusa, Owe Ogyal, sino pa ba? Medyo marami rin pong nagpadala ngayon ng mga greetings, pagbati, si Bok Balbuena humihingi ng dasal para kay James Adam Meneses. Ayan. Si Myla Ricky Tubi, sabi niya, tama po kayo, Sister Rose. Si Helen Sonsa, yung iba pa, si Medi De La Rosa, bumabati ng good evening. Father Adonis. Si Melva Pascual, ang turo po sa amin ng isang katikista ay Diyos. Nagtatanong po siya, Father, ano daw ba ang tamang pronunciation? Diyos o Diyos? Sa Tagalog, Diyos. Kasi meron tayong Y. Sa Spanish, Diyos. Mabilis, mas mabilis. No? Pero parehas lang po yun. Parehas na God. No? Sister, siguro kailangan na natin magpaalam sa kanila dahil kailangan pa natin magpasalamat sa ating mga kapanalig na nakasama natin ngayon. Sige, Sister. Opo. Father, meron lang sana akong gustong idagdag. No? Kasi yung Sunday of the Word of God, isang araw lang, isang linggo sa buong taon. Pero pwede natin ipagpatuloy yung pagyamanin natin, yung personal na pakikitagpo natin sa salita ng Diyos. Alam natin na yung pakikinig, pagbabahagi at pamumuhay at pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lang talaga isang araw yun, kundi araw-araw sa buong taon. So, pwede, kung gusto po ninyo yun, makinig po tayo sa Veritas o kaya naman po, ang mungkahi ni Pope Francis ugaliin daw nating magdala ng maliit na ebanghelyo, yung pocket size version, para pag may panahon tayo mababasa natin. O kaya, meron na po ngayon mga apps at mga websites na pwede ninyong basahin sa inyong cellphone. O kaya naman po, may mga libro katulad nitong Gospel Power, araw-araw na pagninilay sa Ebanghelyo. Meron din po sa social media, marami po. Pero ang isa po na pwede natin gawin, magdasal po tayo ng Santo Rosario. Sabi po ni Pope John Paul II, ang Rosario ay compendium ng Ebanghelyo. So pag pinagninilayan natin yung buhay ng Panginoong Hesukristo, ito po sa bawat pagninilay sa misteryo, isipin natin. So, yun lang po gusto ko sanang idagdag. So, maraming salamat po, Father Ado, sa pagtalakay ng tungkol sa Dabar Elohim, ang Diyos na nagsasalita sa ating palagi. Yan. Kaya pakinggan po natin siya. So, maraming salamat din po sa ating mga faithful followers, mga kapanalig. Salamat sa lahat ng nagpadala ng kanilang comments, mga tanong, kahilingan at pagbati. At nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko pong makasama kayong muli sa susunod na linggo. Sa ngalan po ng kapalit natin si studio, kay Romar Bendo at kay Edgar Bernardo sa technical, ako po si Sister Rose Eterap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama ngayong gabi. Dakilain po natin ang Panginoon at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Maraming salamat mga kapanalig. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Pumainyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayong taglay ang kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Tumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines to the World Wide